Kasi simple lang po, napakadaling mga utuin ho, mga bossing. 'Di ba? Ngayon, kung si Bersamin ho, hindi natatakot lumantad, mga kababayan, at sagutin yung issue sa kanya, eto naman ho, mga bossing, panigurado, magwawala po ang mga DDS dito. Kasi, ayan, naku, pinapaikot na naman ni ano, Ombudsman Remulla ang ulo ng mga DDS ho, mga kababayan, oh. Mamaya mag-iingay na naman po yung mga DDS na yan. Oh, bakit? Sabi kasi si Ombudsman Remulla naman nung isang linggo yata o 2 linggo makalipas, pinaikot ang ulo ni Bato de la Rosa kasama po nung mga abogado ni Bato de la Rosa, kasama po yung mga DDS. Akalain mo ba naman sabihin na may warrant of arrest na si Bato de la Rosa? Di nagwala ho yung mga DDS, ganyan. Si Bato, yung mga DDS mga nagwala. Si Bato de la Rosa nawala ho, mga kababayan. At ang pagtatanggol ho nung kanyang abogado kung bakit daw nawala, hindi naman daw ho nagtatago. Ginagawa lang daw po ni Bato de la Rosa yung kanyang sarili na hindi daw po available, mga kababayan. Yan daw ho. Kaso, mga bossing, sinabihan nila si Ombudsman Remulla na fake news daw ho. Yung sinasabi niya na warrant of arrest. Sinabihan nila, fake news, yung warrant of arrest ni Ombudsman Remulla. Nung nagtalumpati po, sinabi, meron talaga akong kopya at nasa cellphone ko. At ayun na nga ho, mga kababayan, nagtuloy-tuloy na po ng pagtatago si Bato de la Rosa. Hindi na po nagparamdam. Hindi na nga po nagpapakita di po ba? Bakit? Bakit hindi na pumapasok si Bato de la Rosa? Baka magaya daw ho kay dating Pangulong Duterte. Baka magaya daw ho kay dating Pangulong Duterte, ang tahi-tahimik, tapos ganun, sinasabi, wala. Pati ICC sinasabi, wala. Nung umano na ho, mga kababayan, nung sumakay na sa eroplano, mga boss chief amo sir, ayun. biglang nagpa-formation na ho si General Torre. Formation na, nakasakay na ng eroplano, malabo nang bumalik sa Hong Kong ang dating Pangulong Duterte. Anuhin na lang natin, salubungin na lang natin doon sa kanyang sinakyang eroplano. Baka maganon daw si Bato de la Rosa. Sinasabi sa kanya, wala. Tapos pag pumasok daw po sa sa Senado, biglang aabangan na siya sa labas ng Senado. 'Di ba, Janelle Van der Heijst? So ngayon si Bato nagpapakasigurado na ho. Baka ganun daw kasi ang mangyari. No, tapos ang pinapakalat pa ng ICC, yan pong mga warrant of arrest na yan, sikreto ho yan. No, pero ho ako naniniwala ho talaga ako kay Ombudsman Remulla. Lalo na, ayan, sasabihin niya, abangan. Siguro tutok na tutok si Bato de la Rosa no? Kay Ombudsman Remulla, abangan. Be patient. Everything is a process. Nakaalis na ng Pinas, yan, tumakas na. Sabi ni Topakits, Matchas. Hindi, alam nyo kung ano sabi ni Torion? Ang sabi ni Torion, mga kababayan, hindi daw po aalis ng Pilipinas si Stone o si Bato de la Rosa, no? Mahal na mahal daw po ni Bato de la Rosa ang Pilipinas. Ngayon, ang tanong natin, November 19, 2025, ano yung sinasabi ni Bato de la Rosa na ready siya? Ano yung sinasabi ni Bato de la Rosa? Come on, Mr. Trillanes, Mick Madi. Gusto niyo bang makita kung sakali, no? Na si Trillanes talaga ang magpoposas kay Bato de la Rosa? Ano kaya ang magiging hilatya ng muka ni Bato de la Rosa pagpapayagan na si Trillanes ang magposas kay Bato, ano? May nagsasabi, lumabas na daw po ng bansa. May nagsasabi, nandoon lang daw po sa impyerno ni Kibuloy. Sa imperyo. Sorry. Magkatunog kasi nandoon lang daw po si Bato de la Rosa sa imperyo ni Kibuloy. No, doon nagtatago kasi mas safe daw ho doon. Wala naman pala Kabado pala yung Bato de la Rosa nila Sabi ni Makmak sa'yo, Bato, iyakin niyang si Bato de la Rosa. Sabi ni Chloe Margaret,
magkasama na si Bato at Bantag nagtatago. Eh paano yan? Nangako siya doon sa mga DDS. Ang sabi niya doon sa mga DDS, bago matapos ang eleksyon or pagkatapos ng eleksyon, eh bibisitahin ko si dating Pangulong Duterte. Eh eto na yata yung pinakamagandang pagkakataon ho, mga bossing. Eto na ho yata, mga kababayan, yung pinaka-the best para bisitahin ni Bato de la Rosa ang dating Pangulo. Di ba? O at least, hindi na malulungkot ang dating Pangulo. Hindi na niya masasabi o hindi niya nahuhulaan na ang Pangulo ay berewek na o ang dating Pangulo ay berewek na. O may mga magtatanong, Mark, ano yung berewek? Berewek, no? Mahina na daw po ang Pangulo. Sabi ni Bato de la Rosa. Eh, mga style ho nila yan para maudlot po ng maudlot kasi yung pinaka-hearing ng dating Pangulo. Akala ho yata nila kapag ka naudlot ng naudlot, mga bossing, eh, wala na, hindi na itutuloy yung hearing. Hindi ho. No, usog lang ng usog ng usog ng usog lang ho yan, mga kababayan. At huwag ka mag-alala, Bato. Mukhang dadalang ka naman ni Bungo ng pizza. tapos akalain nyo mga bossing, meron pang mga ibang vlogger. May mga ibang vlogger pa na ang kanilang sinasabi ho, mga bossing, ay may eroplano na daw ho. Doon sa may eroplano na daw ho, mga kababayan, doon sa kung saan sa Villamor Air Base, 2 eroplano na naman daw po, mga bossing. Eh, lalong kakabasi ba ito niyan? Sabi ni Aviator PH, oo boss, delay nila konti, inaantay si Bato para sabay na. Feeling ko talagang yan, meron na ho talaga. No? Si Ombudsman Boying Remulla, yung laki ng pangalan niya at yung laki nung position niya, hindi niya hindi niya isusugal yan para lang mag-fake news at para lang manakot. At least ito, kumbaga, partida na nga kay Bato de la Rosa, mga bossing. Bakit to? At least naabisuhan sila. Kaya, ayun, yung abiso kay Bato, nagtago na ho. Eh, sasabihin ng mga DDS, wala, hindi nagtatago si Bato de la Rosa. Eh, bakit ganon? Hindi niya gampanan yung kanyang trabaho sa Senado. Di po ba? Bakit ang tahitahimik ho? Ang tanong ko din, mga kababayan, magawa pa kaya ni Bato de la Rosa yung mag-ihaw ng isang buong baboy o maglitsyo ng isang buong baboy sa mga panahon na ito? Kasi kay dating Pangulong Duterte, ganun yung ginawa niya eh. Nag-iiyakan yung mga DDS. Sabi ni Rowena Sanchez, tahimik ni Sentry. Malamang yan. Baka may panggulat na naman yan. Di ba? Balik tayo. Kung naalala nyo ginawa ni Bato de la Rosa nung kay dating Pangulong Duterte? Nagtago, di ba? Hindi sinamahan. Pinatayan pa sila ng cellphone. Ako naniniwala na yung pagpatay ng cellphone ni Bato de la Rosa, mga kababayan, ay para yun doon sa mga kasama niya na doon. Kay Hanilet, doon kay Medjaldia, para hindi na siya kulitin. Bato, si Hanilet daw, walang passport. Walang passport. Kakagaling lang ng Hong Kong. Bato, si dating Pangulong Duterte, walang kasama doon sa ICC. Ay, putragis kayo. Baka sabi ni Bato, putragis kayo, ako pa isasama nyo dyan. Baka mamaya, hindi na din ako makabalik kung ako sasama dyan. Diba? Ang ginawa ni Bato, pinatay yung cellphone mga kababayan, para hindi na sila mangulit at hindi nila kulitin si Bato de la Rosa. Kung makikita nyo mga bossing, halos lahat po nung mga tawag doon, mga alipores ni dating Pangulong Duterte, nandun pati si Bongo, may hawak na pizza pie nang uuto doon sa labas. Diba? Pati si Bongo. Si Bato de la Rosa lang ang wala doon, mga bossing. Kasi nga, takot na takot. Baka hindi na makabalik o hindi na makauwi pagkatapos po nasamahan si dating Pangulong Duterte. Si Medjaldia, nakauwi na yata Kung nagkataon na si Bato de la Rosa ang sumama doon, naku po,
malamang ho, mga bossing, dalawa ang sinisigaw nilang bring him home. Kasi ano sasabihin ng ICC? O since nandito na yan si Bato de la Rosa, sige, gawa mo na din ang warrant of arrest yan. Huwag nang palabasin. Di ba? Sabi ni Ping Laksamana, kailangan kasi ng Mick Madi sa ICC para may kakampi si Digong. Ano, di na niya love si Tatay Diggs? Oo, wala na. No, sabi ni Romel Hatol, samahan na ni Bato ang boss niya. Isama nyo na rin si Senator Robin Padilla. Isa pa yan, si Robin Padilla. Boss Binoy, baka akala mo makakalimutan namin yung iyong sinasabi na pag inaresto si Bato de la Rosa, hindi pwedeng hindi ka sasama. Sige, boss. No, para may mabawasan naman. Sayang din ho kasi yung 300,000 na ipinapasahod ng mamamayang Pilipino sa inyo. No, ano ginagawa niyo dyan? Chitsaan lang po, kainan lang po. Samahan nyo na. No, pwede naman kayo doon. Mas okay. At maipapakita nyo sa mga DDS na totoong hindi nyo iniwanan o hindi nyo, kumbaga, kinalimutan ang dating Pangulong Duterte. Sabi ni Maricor Villa, Boss Mark, may mga nakaposte na sa mga yan, tao-tao, nagwardya. Tingin ko ho, may mga nakabuntot na at alam ko yung mga kinararoonan yan eh. Di po ba? Yan ang tingin ko ho, mga kababayan. Alam na yung mga kinaroroonan niyang mga yan. No? Diyos ko. Tapos sasabihin pa ngayon ni Ombudsman Remulla, abangan, be patient, everything is on process o everything is a process. Nako po. Alisin na ho natin, tigilan na ho natin si Bato de la Rosa, mga kababayan.